Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan ay isa pong online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po ngayon ay si Pastor Roel Payod Jr. Ibibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po ay ayos lang. I hope you are doing well with your families. Purihin ng Panginoong Diyos sa tayo po ay nagkaroon muli ng pagkakataon na mag-aral po ng kanyang salita. I believe our topic for this evening is relevant since ito po ay part 2 ng ating pong pag-aaral. Sa leksyong ito, dalangin po namin na inyo pong masumpungang relevant ang topic po sa inyo pong pamilya at sa inyo pong spiritual na paglago. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po at muli kaming ninyong pinagbigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Samahan niyo po kami at inihingi po namin na ang lahat ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Continue to touch the hearts of our listeners, Lord, nang maging receptive po sila sa mga mensahe na inyo pong ibinibigay. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming maabot na tao at maging pagpapala po ang mga mensahe na aming naibibigay sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Pagpalain din po ninyo ang mga nakikinig. Inalalapit po namin sa inyo ang mga suliranin at challenges na pinagdadaanan ng bawat isa. Alam niyo po kung ano ang mga ito. Inilalagay po namin ang mga ito sa inyong paanan. Salamat po sa mga seen at unseen blessings. Ibinabalik po namin lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Ibibigay ko po muna ang buod sa natalakay sa Lesson 5 Part 1 na may pamagat na mga susi sa matagumpay na pag-aasawa. Dito po sa Lesson 5 Part 1 ay napaalala po sa atin na ang pag-aasawa ay sagrado at dapat po nating gawin ang lahat para mapanatili ito. Ang Biblia po ay nagbigay ng 17 susi para maging masaya at maayos ang relasyon ng mag-asawa. Isa po dito ang magkaroon ng sariling matitirahan malayo sa mga magulang. Ito po ay para magkaroon ng freedom para mas makilala pa ang isa't isa at magkaroon ng mga sariling desisyon sa kanilang pamilya. Patuloy pa din po dapat ang pagsusuyo sa isa't isa nang ang pagmamahalan ay lalong lumalim. Kasama na din po dito ang respeto at pananatiling pure ng mga thoughts para sa isa't isa. Importante din po na laging kasama ang Panginoon sa kanilang buhay. Magdasal ng magkasama at magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon. Ibibigay ko na po kay Pastor Payod ang panahon para sa nalalabing susi sa matagumpay na pag-aasawa. Pastor? Yan. Welcome po muli sa atin pong part 2 ng episodes po ng lection po ito, lesson number 5, regarding pa rin po sa pag-aasawa. By the way, kung niyo po napapansin, lahat po ng mga teksto ng each key ay still found in the Bible. So, in other words, this topic about love, courtship, and marriage, or how to have a happy family is in the Bible. Relevant topic din po ito, mga minamahal at taga-subaybay, sa Biblia. So, since you are belong in the family, regardless of your family background, I am encouraging you to find this topic meaningful sa inyo pong buhay. Key number 10. Okay po, if you are wanting to know the first 9, just proceed to our video dito po sa amin pong channel sa ating pag-aralan at dalangin po namin na ma-review nyo po yon, ma-replay nyo po yung video po na yon at i-continue po nyo itong topic na ito. And by the way, key number 10 na po tayo, mga minamahal na mga kapatid. Okay po? So key number 10, God describes love, make it your daily goal to measure up. Ano daw po? Ang Diyos daw po nagdi-describe sa pag-ibig na make it your daily goal to measure up.
Dapat daw po, ito daw po atin pong daily goal, araw-araw na mithiin. Ito'y atin pong goal na para bagang if a day is gone without this goal na ating na-accomplish, parang kulang po. Dapat daw po ating gawin po itong goal. Bakit po? According po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, ito po ang sinasabi. And by the way, that whole chapter 13 of 1 Corinthians is talking about what kind of love and most probably the pure love. Okay? Ang sabi po sa teksto mga minamahal na mabatid, 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, love suffer long and is kind. Ang pag-ibig daw po ay nagsasuffer ng long, talagang matiisin, and is kind, mabuti, mabait. Love does not envy, hindi po naiinggit. Love does not parade itself, hindi daw po mapanibughuin. It is not puffed up, does not behave rudely, hindi daw po bastos. Ang totoong pag-ibig does not seek its own. Hindi po ito nagmimithi or shall we say, yung gusto niya lang ang matupad. Hindi po yun ang totoong pag-ibig. Okay? Thinks no evil, do not provoke. Hindi daw po ito nagpo-provoke at hindi po ito nag-isip na masama. Does not rejoice in iniquity. Hindi ang totoong nagmamahal, mga kapatid, ay hindi po natutuwa sa mga maling gawa. Okay? But rejoices the truth. Ngunit ang totoong nagmamahal, katotohanan ang kanyang kaligayahan. Bears all things, believe all things, hope all things. Talagang nagtitiis, may punong-puno ng pag-asa, at ito nga po napakaganda, endure all things. Now, this Bible passage is one of God's greatest description of love. Aside sa John 3:16, by the way, the manifestation of the love of God towards humanity, for me, that is the greatest verse when we talk about love. But in regards sa mag-asawa, this passage in 1 Corinthians chapter 13 is one of the greatest passage po sa Biblia. Now, read it again and again. Basahin niyo po ito ng paulit-ulit. At sabi nga po doon sa verse 8, kung niyo pong, by the way, hanggang verse 7 lang po atin pong binasa. Pero sa verse 8, sabi po doon, love never fails. Ang totoo pong nagmamahal, hindi po ito pumapalya. Alam niyo po, alam kong alam niyo rin, na ang trending ngayon sa social media dito sa Pilipinas, mga trending news sa Pilipinas, ang paghihiwalayang Katniel, yung Catherine Bernardo at Daniel Padilla. I don't believe na sila po ay meron pong true love. Yes, perhaps one way or another nagkaroon silang true love, pero since hindi ito nag-endure at ito po ay nag-fail, it is not true love because the Bible told us love never fails. Now, have you made these words a part of your marriage experience? True love is not mere sentimental impulse, but rather a holy principle that involves every aspect of your married life. Tandaan po natin mga minamahal na taga-subaybay na ang totoong pag-ibig po ay hindi lang po siya kinuha doon po sa teleserye or sa Hollywood. Please, I beg you, don't make those lovers in the celebrities movie industry or the showbiz industry, wag niyo pong gawin po silang ehemplo ng inyo pong pagmamahalan or ng inyo pong pag-ibig bilang mag-asawa. No, hindi po totoo yung nakikita po ninyo. Yun po ay dahil may camera lang, pero behind that talagang masirable po ang kanilang pag-ibig na maya maririnig nila lang naghihiwalay na po sila. No, true love is a principle. Ito po ay banal na prinsipyo po. Tandaan po natin, ang totoong pagmamahal ay isa pong prinsipyo. It is not just an impulse or feeling. Remember that. Listen to that, mga minamahal na taga-subaybay. True love is not just a feeling. It is an enduring principle. Tandaan po natin. With true love, your marriage stands a far greater chance for success. Without it, a marriage will likely fail quickly. Talagang kung wala pong totoong pag-ibig, magpe-fail po talaga siya. Now, number 11. Key number 11. Bilis pa natin po, alam mo, mga kapatid. So, number 11 na po tayo. Number 11. Remember that criticism and nagging destroy love. Bah, talagang, kahit ako po hindi po exempted po dito. Pero, yes, ito po yung common sa mga misis or mga kababaihan. Tandaan niyo daw po, criticism and nagging destroy love. Bakit? Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 19,
Husband, love your wives and do not be bitter toward them. Oh, gaya din po ang sabi sa Proverbs 21 verse 19. Better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman. Vice versa po, no? May mga words po against husband and against wives. Bakit? Kasi po, hindi po talaga healthy na pag nagkamali ang asawa mo, ang partner mo, ay inanag mo siya. Alam niyo po yung naging? Yung papagalitan mo siya, bubungangaan mo siya, or didiwaraan mo siya, or i-criticize mo siya. Nakakaya po, asawa niyo po yun, partner niyo po yun. Talagang hindi po healthy sa mga magkarelasyon. Yung lagi na lang po kayo nagbabang yan, yung pinapagalitan mo na parang bata. Asawa niyo po yun, mga minamahal na kapatid. Okay po? Also in Proverbs chapter 27 verse 15, a continual dripping on a very rainy day and a contentious woman are alike. Yun daw pong babae na mabdaldal, mabunganga, ay katulad din daw po siya ng ulan na ang ano ng bagsak ng ulan. Okay? Para bagang ang ingay, di ba? Pag malakas yung buhos ng ulan, napakaingay natin po mga bubong. Gayon din daw po ang contentious woman, yung babaeng madiwara or madaldal or mabunganga. Okay? Sa Matthew chapter 7 verse 3, ito pong sinasabi, why do you look at a speck and splinter in your brother's eyes, but do not consider the plank hole bored in your own eye? Bakit ko daw po i-judge? Ito, kasi po ang context po nito ng Matthew chapter 7 verse 1, nagsimula po sa verse 1 ay yung do not judge your brethren, okay? Because you are not judged in the first place. Bakit daw po hahatulan ng iyong kapwa na meron ka pang napakalaking troso sa iyo pong mata? So in other words, simple lang po mga kapatid. Ayusin niyo po muna yung inyong sarili. At atin po muna ayusin po yung ating mga sarili before we before we criticize others. Love suffer long, according nga po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Now, stop criticizing, nagging, and finding fault in your partner. Because in the first place, nagmamahalan po kayo. Okay? At hindi po kayo pumirma ng kontrata sa pag-aasawa or hindi po kayo pumasok sa pag-aasawa para lang i-criticize yung partner mo. Okay? Hindi po kayo nag-asawa para lang meron kang pagalitan o hanapan ng mali. Instead, na gawin nyo po yun, gawin po natin yun, let's support one another. Okay po ba yun? Okay. Your spouse might lack much, but criticism won't help. Wala pong perpektong asawa, walang perpektong wife, walang perpektong husband. So instead na inyo po siyang i-criticize, so atin po siyang tulungan. Okay? Expecting perfection will bring bitterness to you and your spouse. Para bagang yes, I know you, just like you, meron po din akong standard sa isang asawa. Alam ko meron din po kayo sa standards, but don't be disappointed pag hindi niyo po na-meet yung inyo pong mga expectations doon po sa inyo pong mga asawa, sa inyo pong mga spouse. Okay? Overlook faults and hands for the good things. Don't try to reform, control, or compel your partner. You will destroy love. Huwag niyo pong i-control, okay? Nakakaano lang po talaga yung mga tao or mga partners, mga spouse na parang territorial sila, talagang possessive masyado, over control. Para bagang yung ating asawa ay ginagawa natin pong puppet. O dito ka lang. O pag hindi nag-reply, sino na yung kachat mo? Huwag po tayong ganun ha. Pag hindi nag-reply or pag hindi sumagot sa tawag, ba't hindi ka sumasagot sa tawag? Baka may iba ka na dyan. Huwag po tayong ganun, okay? Hindi po healthy po yon sa isang relationship. Trust must be there. Okay? Because if you don't do that, sabi nga po sa ating pong pag-aaral, you will destroy love. Definitely, automatically, you will destroy love. Only God can change people. Huwag niyo pong intend na baguhin po inyong pong partners. Only God can change them. So instead na baguhin niyo po sila, ipag-pray niyo po sila na sila po ay babaguhin ng Panginoong Diyos. Then try to make your spouse happy rather than good. Huwag niyo po siyang gawing mabait or siyang gawing mabuti. Rather, gawin niyo po siyang masaya. Because when a happy man or happy woman is serving the Lord, automatically yung kanya pong character ay mababago ng Panginoong Diyos. And the good will likely care for itself. And the secret of success marriage lies not in having the right partner, but being the right partner. Let me repeat that last sentence.
Tandaan daw po natin, the secret daw po sa successful na marriage ay hindi daw po nakatuon sa pagiging or sa pagkakaroon ng isang right partner. Dapat ikaw sa sarili mo, ikaw ay right. Next na po tayo. Next key na po tayo. Number 12. Key number 12. Do not overdo in anything. Be temperate. Anong ibig sabihin po nito? Ito po ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Everyone who competes for the prize is temperate in all things. Dapat daw po tayo po ay temperate, mapasensyoso. Okay? Lalong higit po pag meron na po tayong mga anak, talagang ako, myself, I have daughter na mag-birthday na po sa Huwebes, December 7. Talagang nasusukat po yung akin pong pasensya. Okay? Do not overdo in anything. Huwag po tayong mag-overreact or anong tawag po dito? Mag-overdo. No, the other term, pero dapat daw po tayo po maging temperate. Tayo maging sobra. Okay? Dapat po mapasensyoso po tayo. Love does not seek its own. Sabi nga po sa tipong binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5. And then dito po sa 1 Corinthians chapter 10:31, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Dapat po lahat ng ating ginagawa, maging sa ating mong ministry, sa field or work, place, or even in our family, dapat daw po tayo ay nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. So, ask yourself, pag ang asawa mo ba ay masaya sa iyo, ikaw ba'y nagbibigay glory sa Panginoon? Kung nasaktan mo ang asawa mo at umiyak siya, or talagang na-disappoint siya, nag-give ka ba ng glory sa Panginoong Diyos? So, everything boils down sa pagpupuri at pagluluwalhati sa Panginoong Diyos. And not only that, mga kapatid, so if you take care of your spouse, your children, or your family members, you also take care of yourself. Bakit? Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body and bring it into subjection. Dapat daw po ang atin pong pangangatawan ay tayo po'y magaling magdisiplina. Ang atin pong kinakain, ang atin pong iniinom, katulad po ng binasa kanina sa 10:31 ng 1 Corinthians, ay dapat po ay moderate sa lahat ng bagay. Of course, abstinence doon po sa lahat ng mga nakakasama. Okay po, if anyone will not work, neither shall he eat. Okay, dapat daw po yung mga hindi daw po nagtatrabaho, dapat daw po silang hindi pakainin. According po sa ating pong binasa is because the principle there is kailangan po tayong maging, again, hindi po workaholic, kundi maging manggagawa, servant ng Panginoong Diyos. Okay? Now, Hebrews chapter 13 verse 4, marriage is honorable among all, and the bed undefiled. Kaya napakaganda po mga kapatid. Ano po, na ang pag-aasawa po ay talagang honorable sa mata ng Panginoong Diyos. Now, overdoing will ruin your marriage. So will underdoing. Kung ang overdoing po will ruin your marriage, same din po ito sa underdoing. Yung parabagang wala kang pakialam. Yung isa naman din ay sobra kang nakikialam, sobra kang concern na hindi mo po binibigyan ng space ang partner mo. Okay, hindi rin po ito healthy sa marriage. Time with God, work, love, rest, exercise, play, meals, and social contact must be balanced in marriage or something will snap. So the point though, mga kapatid, ay simple lang po. Have a balanced, maintained life. Meron kang time sa asawa mo, of course, you need to have time for your spouse. But don't forget also, you need to have time for your work, to your ministry, sa pakikisocial mo sa ibang tao, etc. etc. Hindi po maganda yon na hindi ka nalang papasok sa work kasi gusto mo lang anong tawag dito? Gusto mo lang makalambingan ng asawa mo. Okay, hindi po healthy din yon. Anong kakainin nyo? Anong hanap buhay nyo? Okay, may mga kakilala ako na talagang pag makita po nila na kanila pong mga misis ay talagang attractive na. Since kami po mga lalaki, we admit that na kami po ay talagang beholder because the Lord designed us with that. Na ang paglalaki po talaga ay pag makakita na sa kanyang mga misis na so seductive or attractive,
talagang hindi na talaga mapigilan talaga yung emotions ng lalaki. Pero kayo mga misis, kayo mga babae, kahit pa nakita nyo kami nagtatarusan-tarusan dyan, wala kayong pakialam. Okay? So, let's have a balance mga kapatid. Ano po? Pag time sa work, work. Pag time sa asawa, etc., etc. So the Bible also recommends a temperate sex life. Hindi po talaga mawawala ang topic ng sex life sa pag-aasawa. Because in 1 Corinthians chapter 7, verse 3 to 6, talagang kailangan daw po tayong maging mindful dito po sa ating sex life. Sabi nga po ni Pablo po doon ay dapat hindi po tayo magdamutan sa isa't isa, kundi atin pong i-offer atin pong mga katawan, mga body, kasi nung tayo po pinagbuklod ng Panginoong Diyos, tayo po ay isa na. Kaya nga po sabi sa Bible, we are now one flesh. Kasi pag sabi nga po ni Pablo, pag tayo pinagdadamutan, it might be the avenue of the devil na tayo po ititempt into sin. Now, because degrading and intemperate acts can destroy love and respect for one another. Yung sobrang naman din pong sexual life or sexual intercourse or sexual relationship, hindi na po siya healthy din. Okay? Tandaan po natin, ang pag-asawa is not about sex. Ang pag-asawa is about having a partner na ilalapit ka sa Panginoong Diyos. Eternity po dapat ang goal ng pag-aasawa, hindi lang po temporal. Okay? Social contact with others is essential. True happiness won't be found in isolation. Talagang kailangan po natin makapag-socialize. Tayong may asawa, sa ating asawa, at doon sa ating po mga friends. Hindi po healthy po yung mag-isolate lang tayo. Wala tayong kaibigan. We must learn to laugh and enjoy wholesome good times. To be serious in all times is dangerous. Pangit po yung seryoso po tayo palagi. Hindi tayo marunong mag-jokes. Hindi tayo marunong mag-crack ng jokes. Hindi tayo marunong makisabay sa mga tao. Dapat daw po, ang key po doon, tayo po ay team player. Okay? Pag ang mood ay masaya, maging masaya ka. Pag ang mood ay malungkot, ay dapat malungkot ka din. And the point there is, go with the flow. Kasi po, yun po ang golden rule sa social interaction. Okay? Huwag ka maging may sariling mundo. Okay po? Now, key number 13. Respect each other's personal rights and privacies. Kahit pa po tayo ay meron pong mga mag-asawa, kahit alam po natin ang pinakaibuturan na secret ng ating pong asawa, still respect each other personal rights. Meron pa rin po siyang rights at privacy. Okay po, let's respect those things. Katulad nga po natin pong binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 13, ating pong binasa verse 4 to 7. Talagang wag po tayong mag-envy, wag tayong mag-seek its own. Dapat po we respect each other. Now, be kindly affectionate, sabi nga po sa Romans 12 verse 10, to one another with brotherly love in honor, giving preference to one another. Now, each spouse has a God-given right to certain personal privacies. Siya po ay meron pong private time, siya po ay meron pong private moment, or let's say, private thing na hindi po kailangan na alamin pa ng asawa. Sa kanya lang yon. Okay? Most especially yung relationship niya po sa Panginoong Diyos. Okay? Now, sabi po dito, do not tamper with each other's wallets or purses, personal emails, and other private property unless given permission. Alam niyo po kami po ni Mrs. Since I don't like to mention any other illustration, but my relationship with my wife, talagang nagbibigay po kami ng password. Ayaw nilang kunin minsan. Siya naman nagbigay din sa akin. Ayoko din kunin minsan. Because although we allow each other's personal information na, sige, you can control my Facebook account, I can control your Facebook account, pero we decided not to. Kasi po, we respect each other. Kahit nga po ngayon mga kapatid, dito po sa akin pong binanggit na, ang tawag po dito, personal wallets. Siya po yung teacher, may income din po siya. Alam ko yung income niya, alam niya rin yung income ko. Pero in terms of spending her salary, siya lang po nag-spend. I mean, meron pa kasi kaming designated na mga expenses.
Akin, sa ang sweldo ko ay kinakain niya, mga expenses, mga bills, etc. etc. Ang sa kanya naman po ay mga needs sa bahay, needs ng anak po namin, etc. etc. So, by that, nag-decide kami na ganun po. Okay? Sabi po dito sa ating pag-aaral, unless given permission, dapat po i-respect po natin po ang tawag po dito, ang privacy ng bawat isa. The right to privacy and okay, when preoccupied should be respected. Your husband or wife even has a right to be wrong part of the time and is entitled to an off day without being given to the third degree. Okay, marriage partner do not own each other and should never try to force personality changes. Hindi niyo po pagmamayari ang inyong pong asawa. Yes, you are joined together in as a one flesh, pero hindi niyo po pagmamayari sila. Steward lang din po kayo. Tayo, ng ating po mga asawa. Steward tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng asawa. Still, the Lord is as our master. So one day, sisingilin tayo ng Panginoon. Kamusta yung binigay ko sa iyong asawa? Inilagaan mo ba mabuti? Hindi mo ba sinaktan? Okay? Alright. Number 14 na po, na key. Key number 14, be clean, modest, orderly, and dutiful. Hindi po beautiful dutiful. Why? In 1 Timothy chapter 2 verse 9, in like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel. Dapat po tayo'y malinis. Tayo po'y modest, orderly, and dutiful. Yung clean, mga kapatid, it might be literal or symbolical. Clean, pure. Yes, literal, dapat pag higit po tayo po ay nagla-love making sa atin pong asawa, because it is also our responsibility in the sexual life sa mag-asawa. Pangit po yun na ang asawa mo, ang bango-bango, bagong ligo, ikaw ay amoy araw ka pa kahit gabi na. Okay? Dapat po maging fair. Okay? Of course, modest. Modest po tayo sa atin pong pananalita, sa atin pong mga gawa, lahat. Higit po ito sa mga babae po, ina-apply po ito yung pagiging modest. Yung babae ka na hindi ka easy to get. Yung sa Bisaya, ang term niya ay kundatan. Ang ibig sabihin po doon ay babae ka na hindi ka, alam mo yun, parang playgirl, lahat ng lalaki pinapansin. Tapos ibang babae, hindi naman siya ganun. So, dapat hindi daw po, okay? Maging modest po tayo. Okay? Ano pa? Sabi po dito sa Proverbs chapter 31 verse 13, she willingly works with her hands. She also rises while it is yet night and provides food for her household. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Ito po refer po sa mga babae, sa mga nanay po. Sa gawaing bahay, you are the number one frontliner. Okay? So, let all things be done decently in order sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Because the Lord commanded us na tayo po ang lahat nating ginagawa ay matapos decently and in order. Dapat organize at meron pong purpose. Hindi lang tayo gumagawa na, okay na yan. Hindi po pwedeng ganun. Dapat tayo po ay in order. Atin pong step by step yung atin pong process. Maganda po yan. Okay po? Why? Laziness and disorder can be used by the devil to destroy your respect and affection for one another and thus harm your marriage. Yung pagiging tamad po talaga. Yung pagiging disorder. Alam niyo po yung salitang disorder, mga kapatid. Yung disorder ay hindi ka organized. Kung kumbaga ikaw po ay madumi. Okay? Sorry po for the term, pero yun po talaga ay disorder eh. Kung saan-saan na lang nakalatag yung mga damit o ibang mga gamit, dapat daw po tayo ay organize. Okay po? Sabi nga po dito, both partners should take care to create a home environment that is clean and orderly, as this will bring peace and calmness. Okay? Ang ganda pong pagbasa mga minamahal na mga kapatid, na if both partners daw po ay nag-aalaga sa isa't isa, they will create absolutely a home na kanya pong environment ay clean and order. Sabi po sa atin pong pag-aaral. Now, sabi po dito, a lazy, shiftless spouse
who does not good to a household is a disadvantage to the family and displeasing to God. Alam niyo po, ako po, umaamin po talaga ako sa misis ko. Sabi ko, yes, marunong ako maghugas ng plato, marunong ako maglaba, at natutunan ko din na kailangan hindi lang ako nag-work outside, kundi dito sa loob din ng bahay. Pero kahit kung ako lang po mag-isa, makakulit dito po sa bahay, nung sila po nasagapan pa. At natatambakan po ako ng hugasin. Pero naghugas naman po ako. Marunong po ako maghugas, marunong ako maglinis ng bahay. Pero it's not my daily work talaga na parang di na lang yung ang misis ko po kasi talagang mahilig siya sa mga ganon. So nagkaroon kami ng division of labor dito din po sa loob po namin po namin pong tahanan. So carelessness in this seemingly small matters has caused division in countless homes. So maging aware din po tayo doon. Pag nakikita ko po na ang misis ko ay talagang pagod siya from the work, so I also do dishwashing, I also do cooking, and I also do laundering. Okay po? So number 15 na po tayo. Key number 15. Determine to speak softly and kindly. Importante po ito. Determine daw po natin na tayo po magsalita softly and kindly. Lalong higit po pag mayroon pong pag-aaway o hindi po pag-uunawaan. Bakit? Ang sabi po ni King Solomon sa Proverbs 15 verse 1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. Pagbasa niyo po, kayo po mga may asawa po dyan, pag kayo po yung nag-aaway, tapos yung partner mo napaka-tapang. Di ba? Pag nag-aaway tayo, parang ano talaga, Armalite talaga. Pero ikaw, kalmado ka lang. Mami, darling, honey pie, sugar pop. Sorry. Alam niyo po, pag marinig nila yung salitang sorry, kahit sobrang galit sila, babait din po yan. Okay? Pero kung yung partner mo talagang ang tapang, galit na galit, ikaw din ay magpatalo, wala pong kahinat na. Okay? Hindi po maganda. So alam niyo po, since ito po ay family and marriage episode, believe din po ako sa aking pong asawa, pag mag-away kami, pag nakita niyang medyo high tone na po ako, syempre, pastor po ako, at dumating po ang time na pag nag-away kami, talagang high tone na talaga ako, parang nagsisermon na po ako, tatahimik na lang po yan siya. Tapos, hindi niya na po ako sasagutin. Minsan umiyak na lang din po siya. And then, pag ginagawa niya po yun, pag umiyak na, nag-guilty na po ako. Sabi ko, wait lang, para may nasabi akong mali. Yun. Pag nakita ko na po na parang nasaktan ko na siya by my words, yun, ako na po ay nahingi na ng sorry. Akin na po hinihinto yung aking high tone. Okay po. So, again, there's no perfect husband and wife. Meron tayong struggle at lahat po tayo ay nag-a-adjust. Okay po? Now, sabi nga po ni King Solomon sa Ecclesiastes 9 verse 9, live joyfully with the wife whom you love. Dapat po masaya tayong magkasama. Okay? Mga mag-asawa, dapat masaya daw po na nagsasama. Okay? Always speak softly and kindly to your spouse, even in disputes. Decision made with angry, tired, and discouraged are unreliable anyway, so it's best to relax and to let anger cool before speaking. Alam niyo po, ang dami ko na po mga kaibigan, and even I myself, may mga decisions po akong na ginagawa out of anger. May mga decisions po akong ginagawa out of my, alam niyo po yung kalungkutan, and even out of my happiness. In the peak of my happiness, gumagawa ako ng desisyon, nagiging galante ako. parang pangit din po pala yon. Yung kumbaga, sobrang saya mo, galante-galante ka talaga. Hindi mo minamanage na maayos yung pera mo, kumbaga ganyan-ganyan. And then sa huli, magsisika, ba't ko ba pala binigay yun? O halimbawa, kayo po mag-asawa na nakikinig po ngayon, ang atin agad pinaka-resort pag nag-aaway tayo, mag-asawa, hiwalay! Yung words po na yan, tandaan niyo po yon. Pinapakinggan po ng kaaway yon. Hindi po healthy yon, nabanggitin niyo po. Hiwalay. Nako, pag nag-decide po kayo na maghiwalay sa kalagitnaan ng inyong pong galit, talaga po maghihiwalay po kayo. Mark my words. When you decide out of your anger, it will really happen. Pero mga kapatid, pag ang isa sa inyo ay nag-decide, sige, hiwalay tayo, hiwalay. Ikaw naman, maging kalmado ka. Sige,
darling, kung gusto mo makipaghiwalay, pwede bang bukas na lang tayo maghiwalay? Relax muna tayo ngayon. Sama muna tayo matulog, then bukas maghiwalay tayo. Mind you, mga kapatid, bukas hindi kayo maghihiwalay. Kasi darating yung buong gabi na peaceful na ang kanyang mind, magsasorry ka na sa kanya. So, hindi na po kayo maghihiwalay. So, don't make a decision when you are anger or you are tired, discouraged. Bawal po yun or masama po yun. So, yun po ang atin pong key number 15. Okay po, mga minamahal na kapatid, tayo po ay nasa key number 16 na po. The second to the last key, how to have a happy family. Okay po? So, key number 16, be reasonable in money matters. Alam niyo po, meron po akong isang lecture po dito sa pag-aasawa. May mga iilang C na kailangan i-consider sa pag-aasawa. Okay? And one of those C's is cash. Okay? I don't have any time to share the other C's, pero ito pong C na banggitin ko po sa inyo ay yung cash. Okay? Kasi po ito po ay isa sa mga punot dulo ng away ng mag-asawa, yung cash. Okay? Why? The Bible told us, love does not envy, or it's not possessive, does not behave rudely, does not seek its own or selfish. God loves a cheerful giver. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Tandaan niyo po ito. According po sa ating pong guidelines, household income should be shared in a marriage. Yung income mo, yung income ko, I should be shared in the marriage. Now, biblically speaking, mga minamahal na mga kaibigan, the main source of the income of the family is the income of the father. Okay po? However, sa atin pong panahon ngayon, ang wife ay nag-income na rin. May trabaho na rin po siya. But remember, kahit gaano pa kalaki ang sweldo ng wife mo kaysa sa'yo, ang main po pa rin talagang source of food ay ang income po ng husband. Okay? Now, sabi po dito, with each other partner having a right to spend a certain portion as desired and according to the family budget. Now, separate bank accounts tend to remove the opportunity to deepen trust, which is vital for healthy marriage. Masama din pala yun, mga kapatid, yung separate yung bank accounts nyo. Kasi po ito po nag-i-invite daw po na magsikreto kayo sa isa't isa, kung magkano na yung pera mo. And by the way, kami po ni Mrs., kami po i-separate ng bank accounts. Why? Because both of us, me and my wife, is a worker in Cavite Mission. So, hindi po pwedeng yung sweldo ni Mrs. ay ibibigay sa akin ng Cavite Mission. Kasi meron din po siyang sarili niyang payroll kung tawagin. So, since magkaiba kami ng payroll, magkaiba po kami ng bank accounts. But, at the end of the day, sinasabi po namin sa isa't isa, magkano yung na-income niya, magkano po yung na-income ko. So definitely, alam ko yung password ng kanyang bank account, alam niya rin po yung password ng bank account ko kasi meron na po ito sa gadgets ngayon kasi online na po yung banking natin. So, okay, without any discussions on that. Okay, money management is at effort. Tandaan niyo po yan. Ang money management daw po ay hindi single effort. Ito po yung team effort. Both husband and wife. Hindi po ibig sabihin na i-remit mo ang income mo sa wife mo ay siya lang ang gagastos niyan. Hindi. Both of you, lahat ng sweldo nyo on the table. And then both of you will decide saan ito, saan yan, ano yung pagagastosan, ano yung mga bills, etc. etc. Money management rules should be determined by personal abilities and preferences. Of course, kailangan po yung mga preferences po natin and then personal duties and responsibilities ay kailangan din po i-consider. Now, let's go to the last key ng atin pong pag-aaral po sa lesson number 5. Now, key number 17. Okay po, talk things over freely with one another. Huwag po tayong maglihim. Tayo po ay mag-share freely with one another. Bakit? Kanina po yung binasa po natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Love suffers long and is kind. Love does not envy, does not parade itself. It's not puffed up.
Ano pong ibig sabihin yan? Talagang dapat po ay tayo ay, ano daw po, nag-share. Love nga po ay nag-uunawaan. However, tayo po ay nagdadamayan. Okay? Bakit? Sabi din po sa Proverbs chapter 15 verse 32, he who disdains instructions despises his own soul. Ito din ang warning po ni King Solomon. And then sa kanya pa rin pong writing, sabi niya po dito sa Proverbs 26 verse 12, do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. Okay? Talagang ano po talaga, hindi po ka nais po na yung isang tao ay wise nga po siya pero sa iba ay iba yung paningin or iba yung perception ng ibang tao sa kanya. Why? Because few things will strengthen your marriage more than open discussion on major decision. Now, changing a job, purchasing something expensive, and other life decisions should involve both husband and wife. Kailangan po ang mga bagay ay pinag-uusapan. Lalong higit po sa mga major decision. Halimbawa, kami po ni Mrs. Kami po ay prefer po namin matulog ng kahit naka-electric fan lang. But since our daughter ay talagang pawisin, parang warm-blooded po siya, we both agree na kuha kami ng aircon, kahit malaki yung bill, kasi para din po hindi ko mapuyat sa pagbabatay sa kanya sa buong gabi. Halimbawa, ako po, meron po akong kapatid na akin pong sinusuportaan din sa kanyang pag-aaral. And by the way, Ma'am Lorraine is also one of those sponsor sa family po namin kasi ako lang po yung medyo okay ang income kaya nag-share din po ako sa kanya pong remaining na tuitions. So, alam po ito ng wife ko. Okay? Those are some major expenditures sa family po namin. At hindi ko po nililihim sa wife ko. At alam niya po yon na kami ay nagpapaaral din po sa kanya. Ano pong point mga kapatid? Open, kasi because the last key is talk things over freely with one another. Huwag po tayo magtago, huwag tayo maglihim. At huwag tayong mailang or huwag tayong magdalawang isip na mag-share. Because in the first place, your partner is you. Kasi pinag-isa na po kayo eh. So, what's the purpose? Bakit maglilihiman pa kayo? Okay po? So, ano pa? Sabi po dito mga kapatid, and differing opinions should be respected. Yes, kahit kayo po'y pinag-isa na lang pag-aasa, and in the eyes of God, you are flesh, don't forget, you and your spouse, meron pa rin po kayo different opinions. Two individual people pa rin po kayo. Okay? Two separate individual pa rin po kayo. One in flesh, spiritually, but two different people pa rin po kayo. Now, what's the point there? Simple lang. Kahit ikaw ay meron pa rin pong sariling opinion, even your partner has still separate opinion. So, respect niyo po yon. Again, pray for one another and then you will arrive sa conclusion na kayo po ay nagkasundo. Okay po? Talking things over together will avoid many blunders that could greatly weaken your marriage. If after much discussion and earnest prayer, opinions still differ, the wife should submit to her husband's decision, which should be motivated by his deep love for his wife and his responsibility for her well-being. Alam niyo mga kapatid, ito pong text sa Ephesians chapter 5 verse 22 and 25. Nung akin po itong lecture sa akin pong Happy Family, meron pong nagreklamo sa akin. Sabi niya po, Ma'am Lorraine sa akin, oh, pastor, tingnan mo na, ang sabi sa Biblia, ang asawa ko ay magsasubmit sa akin kasi ako yung father. Talagang proud talaga siya eh. Sino masusunod sa bahay? Kasi po ang topic ko that night is, sino ba ang boss sa tahanan? Ito ang tuwa siya nang sabihin ko na ang father ay ang head sa home. Sabi niya, tingnan mo na, pastor, talagang head ako sa home. Pero akin po siyang sabi ko, kuya, remember, you are the head of the home. You are not the boss of the home. Ang ating pong topic po kasi ay, who is the boss of the home? Iba po yung boss, iba po yung head. The Bible told us na ang head ng family ay ang husband. Bakit? Ito po kasi ay meron pong comparativeness, paghahalintulad in the Bible. Why? Kasi ang head po sa church, walang iba kundi
si Jesus Christ. So katulad po ni Jesus Christ, na head ng church which is His bride, ang husband daw po ay head over his wife. Yung wife daw po niya magsasubmit sa kanya. Pero sa key text po na binasa po natin sa Ephesians chapter 5, okay po, doon po mga kapatid ay simple lang pong pinaunawa po ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 25 na yung pagiging head ng husband over his wife ay katulad naman ng pagiging head ni Kristo sa church. Ang tanong, si Kristo po ba bilang head ng atin pong church, siya po ba'y abusado? Siya po ba'y nagpapasunod sa kanyang wife with his strength and force? Hindi. Ginagawa po ni Christ bilang head ng church ay true love. Sabi ko po doon sa isang taong pong yon. So ikaw po ba, kung nagpapasunod ka sa misis mo, kuya, ginagawa mo po ba ito with love? Kasi po si Kristo, gusto niya mag-submit ang church sa kanya because He manifests love. Mga kapatid, mga kaibigan, napakaganda po ng ating pong discussion po ngayon. Yes, meron pong 17 na susi how to have a happy family or happy marriage. But you know what? We have this last question. Itong question na to ay parang reflective question lang po. But let me tell you or ask you this question. Do you want your marriage to reflect God's unselfish, committed, and joyful love for you? Nais po ba natin na magkaroon po ng isang pag-aasawa na again, hindi pa po huli ang lahat. Kung kayo po ay ongoing na sa pag-aasawa na talagang hindi po kayo magkaunawaan ng inyo pong partner, I am praying na by God's grace ay kayo po ay maging okay. Just call upon the Lord, mga minamahal na mga kapatid. But if you are in that situation now, please, di ba po huli ang lahat? Reflect on God's unselfish, committed, and joyful love. I-reflect nyo po yon, yung dakilang pag-ibig, unselfish, hindi makasarili, however, committed love, and napakasayang pag-ibig ng Panginoon towards each one of us. So mga kapatid, if God manifests His wonderful love sa atin po na kanyang iglesia, na kanyang bride, I believe it is also necessary and relevant, important na inyo rin po at atin din pong i-manifest ang atin pong love toward our spouse. Yun po ang nagtatapos at doon magtatapos po ang atin pong pag-aaral sa atin pong lesson po na ito na how to have a happy marriage. So, again, hindi po natin perfect, I believe. Hindi po natin perfect ma-apply yung 17 keys na biblically sounded. However, by the help and mercy of God, tayo po palagi po manalangin ay atin po ito makakamit, mga minamahal na mga kapatid. Back to you, Ma'am Lorraine. Salamat po, Pastor Payod, sa karagdagang kaalaman. Nasabi ko na din po ito dati na ang pamilya ay isa sa mga target na sirain ng kalaban. Tandaan po natin na ang Panginoon ang nag-bless ng marriage kaya walang sinuman sa atin ang pwedeng sumira dito. 17 po ang mga payo na ibinigay ng Panginoon na gabay para sa mag-asawa. Gamitin po natin ang mga tinuro ng Biblia para maging masaya at masagana ang ating family life. Ngayon po, ibabalik ko pong muli kay Pastor Payod para sa closing prayer. Mga minamahal mga kapatid, ay po yung kanyang inyayahan na tayo po yumuko sa panalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sapagat kayo po ang author ng love. Kayo po ang pinaka-mastermind ng pag-aasawa. And we are praying, Lord, and I am praying, each relationship, each husband and wife na dumadaan po ngayon sa mga matinding pagsubok na kanilang pag-aasawa. Please, Lord, masumpungan po naman nila ang guide, ang mercy sa inyo po lamang. Lord, tulungan po kami na kumonsulta po sa inyo sa araw-araw. Katulad, Lord, noong kinasal doon po sa Cana, sa Galilee. Lord, I remember that story na meron po silang problema
sa araw ng kanilang kasal, Lord. Naubusan po sila ng wine. Pero Lord, since yung mag-asawang iyon ay special po nila kayong in-invite in their wedding day. Lord, hindi po sila napahiya sa kanila po mga bisita sapagkat you were there. Nag-miracle ka, Lord. Nagkaroon ng napakarami pang jar of wine at lahat po ay nasatisfied. Lord, naging successful po ang marriage na yun because you performed miracle in their wedding day. I am also praying, Father in heaven, perform miracles sa mga mag-asawa po ngayon nasa kalagitnaan ng kanilang struggles sa pag-aasawa. They might thinking of giving up, but please, Lord, do not let them, but instead, shower your love towards them na may share po nila ito sa isa't isa. At nang sa gayon, they will have a happy family, not just here on earth, but to eternity. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong panonood sa aming programa. Kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin po mag-share ng experience o payo na makakatulong sa married life, ay maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po, kung kayo po ay may prayer request, paki-comment nyo rin po para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalaala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye.